So ngayon talakayin po natin yung The Grid 1, Part 4. Natapos na po natin yung Part 1, 2, and 3. So ngayon talakayin po natin yung The Grid 1, Part 4. So ang ating subtitle, When Gold Becomes Our God. Ano kaya ang mangyayari kapag ang ginto, ang yaman, ang salapi, ang pera ay sinamba at ginawang Diyos ng mga tao? At ito ngayon ang nating nakikita at nasasaksihan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa napakaraming bansa na nahulog sa bitag doon sa tinatawag po nating the love of money. Take note, when greed grips, grace goes. Kapag tayong lakat ay sinakal at nahulog sa kamay ng pagiging sakim at gahaman, ang biyaya ng Diyos ay lumalayo sa atin. Imagine, katatapos lamang ng Typhoon Tino at ng Super Typhoon Uhan na tumama po sa ating bansa, particularly sa Cebu at sa Samar. Ano po nangyari sa ating bansa? Lives were lost, homes were gone, at ito yung nakakabigla. 26 billion pesos per flood control project found. Ghost project. Nawala na naman po yung pondo na dapat sanang nagamit sa ating bayan, na kapag dumadating ang ganitong mga kalamidad, ito po yung magbibigay sa atin ng kaligtasan at proteksyon. This is not just a natural flood, but this is a moral flood. Ipinapakita lamang sa atin ng ating Diyos na ang problema ng ating bayan ay hindi lang isang literal na natural flood, kundi ang problema talaga ng ating bayan ay yung tinatawag po nating moral flood. Na tayong lakat ay nalayo, tumalikod, at nakalimot sa ating Panginoon. Isulat niyo po ito sa inyong comment section. Greed is the hidden disaster. Ang talagang problema ng bansang Pilipinas ay hindi baka, hindi lindol, hindi krimen, hindi adiksyon, hindi kahirapan. But greed is the hidden disaster na sumisira at lumulunod sa ating mga kababayan. It drones decency. It drains honesty. And it demolishes our worship with God.